Sa video na ito, makikita at malalaman ang mga bayani, kilala, dakila at personalidad ng mga Pilipino na may mahalagang kontribusyong nagawa sa kasaysayan ng Pilipinas na isinilang sa buwan ng Enero. Noong ika-1 ng Enero taong 1892, isinilang si Manuel A. Roxas, ang ika-5 Pangulo ng Pilipinas mula 1946 hanggang 1948. Noong ika-2 ng Enero taong 1894, isinilang si Nicanor Reyes Sr., isa sa mga nagtatag at unang Pangulo ng Far Eastern University o FEU. Noong ika-3 ng Enero taong 1910, isinilang si General Jose Alejandrino, isa sa mga kaibigang general ni General Antonio Luna at nakasama nitong nagmungkahi kay Pangulong Emilio Aguinaldo na magtayo ng defensive line, mula Novaliches hanggang Caloocan, upang maantala ang pagsulong ng mga tropang Amerikano. Noong ika-4 ng Enero taong 1941, isinilang si Jose G. Burgos Jr., isang mamamahayag na naglantad ng katotohanan tungkol sa diktadurang Marcos sa pamamagitan ng kanyang publikasyong, We Forum, na kanyang itinatag noong 1977 sa panahon ng batas militar. Noong ika-5 ng Enero taong 1855, isinilang si Telesforo Chuidian, isang katipunerong negosyante na nagsilbing batayan ni Jose Rizal para sa karakter ni Kapitan Tiago sa kanyang akdang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Noong ika-6 ng Enero taong 1812, isinilang si Melchora Aquino, o kilala rin bilang Tandang Sora, ang tinaguriang ina ng himagsikan, dahil sa pagtulong niya sa mga katipunero na pinamumunuan ni Gat Andres Bonifacio sa pamamagitan ng pagpapakain at pag-aalaga sa mga sugatan. Noong ika-7 ng Enero taong 1875, isinilang si General Luciano San Miguel, isang Pilipinong general na naging delegado na kumakatawan sa lalawigan ng Negros Oriental sa Kongresong Rebolusyonaryo. Noong ika-8 ng Enero taong 1847, isinilang si Severino Lapidario, isa sa mga pinatay sa Kutang San Felipe sa lungsod ng Cavite noong ika-12 ng Setyembre taong 1896 na nakilala bilang 13 martir ng Cavite. Noong ika-9 ng Enero taong 1947, isinilang si Jose Roy Logoles, isang Pilipinong mambabatas na nanilbihan bilang miyembro ng Kongreso ng Pilipinas sa loob ng 6 na termino at naging kinatawan ng Lone District at kinalaunan ay naging ika-2 distrito ng Parañaque, noong 1992, 1995, 1998, 2004, 2007, at 2010. Noong ika-10 ng Enero taong 1852, isinilang si Nicanor E. Padilla, isang delegado na kumakatawan sa lalawigan ng Pangasinan sa Asemblea ng Pilipinas noong 1907. Noong ika-11 ng Enero taong 1902, isinilang si Honoratia Atang de la Rama, ang itinanghal na pambansang alagad ng sining sa teatro at musika noong 1987, dahil sa natatanging pagganap nito sa sarswelang Dalagang Bukid, na itinampok sa teatro at pelikula. Noong ika-12 ng Enero taong 1875, isinilang si Benito Natividad, isa sa mga lumagda sa kasunduan sa biyak na bato na kalaunan ay ipinatapon sa Hong Kong kasama ni Emilio Aguinaldo at ng iba pang piling pinuno noong ika-27 ng Disyembre taong 1897. Noong ika-13 ng Enero taong 1900, isinilang si Godo Fredo Alcacid, ang nagsilbing direktor ng Department of Agriculture Bureau of Soils and Water Management, isang ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng payo at tulong sa wastong paggamit ng lupa at tubig para sa agrikultura, mula 1976 hanggang 1996. Noong ika-14 ng Enero taong 1899, isinilang si Carlos P. Romulo,
ang Pangulo ng United Nations General Assembly mula 1949 hanggang 1950, at naglingkod bilang kalihim ng Foreign Affairs sa ilalim ng administrasyon ni na Pangulong Elpidio Quirino, Diosdado Macapagal, at Ferdinand Marcos Sr. Noong ika-15 ng Enero taong 1910, isinilang si Rosario Encarnacion, isang guro na nakatanggap ng Gawad Ramon Magsaysay noong 1964, dahil sa pagbuhay nito kasama ng kanyang asawa sa Barrio Bantog Credit Cooperative Union. Noong ika-16 ng Enero taong 1888, isinilang si Mariano Jesus Cuenco, ang kinatawan ng ika-5 distrito ng Cebu sa Asembleya ng Pilipinas noong 1912. Noong ika-17 ng Enero taong 1873, isinilang si Librada Avellino, ang isa sa mga tagapagtatag ng Centro Escolar de Señoritas, o mas kilala ngayon bilang Centro Escolar University, o CEU. Noong ika-18 ng Enero taong 1874, isinilang si Manuel Gallego, isang mambabatas na kumakatawan sa unang distrito ng Nueva Ecija, na nagpanukala ng mga batas na nagbigay ng karapatang bumoto sa kababaihan, at nagpahintulot sa hulugan na pagbabayad ng buwis sa lupa, na parehong naaprubahan bilang batas. Noong ika-19 ng Enero taong 1885, isinilang si Jose S. Escolar, ang nagsilbing Assistant Secretary ng Kagawaran ng Katarungan noong ika-11 ng Enero taong 1917, at bilang Undersecretary ni Magistrado Victorino Mapa mula ika-15 ng Enero taong 1917 hanggang ika-15 ng Disyembre taong 1919. Noong ika-20 ng Enero taong 1886, isinilang si Fabian Pugeda, isang abogado at politiko na naglingkod bilang ika-8 gobernador ng Cavite mula 1925 hanggang 1931. Noong ika-21 ng Enero taong 1863, isinilang si Jose Salamanca, isang delegado na kumakatawan sa lalawigan ng Cavite sa Kongreso ng Malolos. Noong ika-22 ng Enero taong 1860, isinilang si Ananias Jocno, ang tanging Pilipinong general na namuno sa malawak na ekspedisyon ng militar patungong Visayas laban sa mga Espanyol noong himagsikang Pilipino. Noong ika-23 ng Enero taong 1865, isinilang si Apollonar Velez, ang alkalde ng Cagayan de Misamis mula 1928 hanggang 1931, at gobernador ng probinsya ng Misamis mula 1906 hanggang 1909. Noong ika-24 ng Enero taong 1920, isinilang si General Manuel Yan, isang sundalo na naglingkod bilang pinakabatang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, at kawani na may pinakamahabang taon ng paglilingkod sa pamahalaan na umabot sa 63 taon. Noong ika-25 ng Enero taong 1933, isinilang si Corazon Aquino, o kilala rin bilang Cory Aquino, ang byuda ni Senador Benigno Ninoy Aquino Jr., at ina ng aktres na si Chris Aquino, at Benigno Noynoy Aquino III na naging Pangulo rin ng Pilipinas, at naging ika-11 Pangulo ng Pilipinas mula 1986 hanggang 1992. Noong ika-26 ng Enero taong 1930, isinilang si Napoleon Abueva, ang itinanghal na pambansang alagad ng sining para sa eskultura noong 1976, at nakilala bilang ama ng makabagong eskultura sa Pilipinas. Noong ika-27 ng Enero taong 1867, isinilang si Juan Crisostomo Soto, isang Pilipinong mandudula, periodista, at makata sa Kapampangan, na nakilala rin bilang ama ng panitikang Kapampangan. Noong ika-28 ng Enero taong 1861, isinilang si Julian Felipe, ang kompositor ng pambansang awit ng Pilipinas na Lupang Hinirang, na unang tinawag na Marcha Nacional Magdalo,
at kinalaunan ay naging Marcha Nacional Filipina, na itinugtog sa proklamasyon ng kasarinlan ng Pilipinas noong 12 ng Hunyo taong 1898. Noong 29 ng Enero taong 1919, isinilang si Francisco Kutching, ang itinanghal na pambansang alagad ng sining para sa sining biswal noong 2014, at tinaguriang dekano ng mga ilustrador ng comics sa Pilipinas. Noong 30 ng Enero taong 1957, isinilang si Paeng Nepomuceno, ang 6-time World Bowling Champion, at kinikilalang isa sa mga Hall of Famer sa larangan ng bowling sa buong mundo. Noong 31 ng Enero taong 1876, isinilang si Pedro Abad Santos, ang nagtatag ng Partido Sosyalista ng Pilipinas noong 1932. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.